Maybe you can explain to our viewers and listeners kasi ang naging kontrobersya, itong sinuspend muna ng BIR yung LOA, yung Letter of Authority. Ano ba itong Letter of Authority at bakit nga ito nagagamit na para sa korupsyon, na parang naaabuso ng mga tao no ng BIR? Ano ba yung LOA na yan? Unang-una, huwag natin kakalimutan kung anong mandato ng BIR. Ang mandato ng BIR ay hindi para pasayahin tayo, kung hindi i-assess at kolekta ng buwis. At wala naman tao sa buong mundo ang masaya kapag nagbabayad ng buwis. Talaga namang ito'y gastos, medyo may kurot sa pakiramdam dahil nga babayaran mo yung gobyerno, lalo na kung hindi mo alam kung saan pupunta yung buwis. So yun ang kanilang mandato. Pangalawa, itong Letter of Authority, ito yung kapangyarihan o delegated authority mula sa commissioner para i-audit o imbestigahan yung mga sinasabi natin mga taxpayers na nagkulang or hindi nagbabayad ng buwis. Kaya nga, lagi nating sinasabi, ito dapat base sa risk or doon sa impormasyon na may hindi binayarang buwis. Hindi pwedeng random lang or naging suki na napagtripan ka lang kasi sayang yung resources ng BIR kung barya lang yung makukolekta. And as we speak, for the longest time, and this is not just doon sa assessment ng previous commissioner na pinalitan. Kahit dati pa siguro halos 2 dekada na ang contribution ng audit wala pang 3%. Bariyang-bariya. Kumpara, wala pang 3%. Ibig sabihin, 97% ng collection ng BIR, voluntaryong binabayaran ng mga taxpayers or withheld at source tulad ng mga sa empleyado. Kaya dapat talaga, ang focus is padaliin, i-automate kasi 97% naman pala nagbabayad na. So paano natin i-improve yung 3% na talagang ma-prosecute, may makulong. Wala naman nakukulong eh. Pangalawa, malaki yung nakukolekta. Bariya yung nakukolekta. Ano ginagawa natin? Laro lang. Joke-joke lang. Parang moro-moro lang. So, yun. Then, yung sinasabi na parang naharas yung taxpayers, ako lagi ko sinasabi na hindi naman yun ang intensyon ng LOA. Pero minsan, may guilty feeling na rin dahil meron kang pagkukulang, may hindi ka binayaran at nasanay ka nakikipagtawaran sa BIR. Hindi ko po nila lahat. Ang sinasabi ko lang, may mga pagkakataon na hindi na kayo nagkasundo. Kaya nireklamo na lang yung BIR examiner. Pero mula't simula, alam mo may hindi ka binayaran at nakatipid ka. Kaya at sa perspektibo ng examiner, tinulungan ka pa niya. If the price is right. So wag tayo magkaila. Lahat may kasalanan at malungkot dito. Ngayon, nagagaling sa Senado yung pagkalembang, pero sila mismo nakikialam sa mga kaso. Dahil nung examiner ako, hindi ko na babanggitin, pero may mga makakapangyarihan din na nagagaling sa taas ang utos. Na kukuhanin na lang yung docket, matitigil na yung assessment, o bigla na lang na-settle. So again, maganda yung intention niya, pero mukhang hindi nagagamit ng tama at hindi lahat inabuso or hinaras. Meron talaga lalo na yung maliliit, pero yung mas malalaki, sila yung nakikinabang kasi imbis na magbayad sila ng bilyon-bilyon, 1 million pala masaya na examiner o hindi na nabayaran yung mas malaking dapat binayaran.